lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Contingency plan para sa mga OFW sa Middle East inilatag na sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Iran. Pasada Balita. Pagbebenta ng murang karning baboy sa Kadiwa Centers, isinusulong na rin. Pasada Balita. 16 na abogadong didepensa kay Vice President Duterte sa impeachment trial pinangalanan na. Pasada Balita. 8 Chief of Police sinibak sa pwesto matapos mabigong tumalima sa 5-minute response time. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, cash remittances ng mga OFW sumirit sa mahigit 2 bilyong dolyar nitong Abril. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, administrasyon ni US President Trump naglunsad ng mobile device na tinawag na Trump Mobile. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino tennis sensation Alex Ayala pasok na sa Nottingham Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng pipino sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, veteranong aktor na si Victor Kokoy Laurel umanaw na sa edad na 72. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Hunyo 17, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan ng ipilang may totok lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita, Drew Nasino. Johnny Banez. Pasada Balita. Na oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning sa detalye nga ng mga balita. Pasada Balita. Nakalatag na ang contingency plan ng Department of Foreign Affairs lalo na kung kinakailangan ng ilikas ang mga Pilipino sa Israel at Iran sa gitna na nagpapatuloy na bakbakan ng dalawang bansa. Gayunman, inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na wala pang nakikitang pangangailangan ng pamahalaan para magsagawa ng forced repatriation. Kasabay nito, nais din anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilisang tulong para sa mga Pilipinong apektado ng bakbakan. Ito'y upang matiyak ang mabilisang komunikasyon, nagtatag ng Middle East Emergency Hotlines at DMW OWA Help Desk. Ang pamahalaan kung local calls, maaaring i-dial ang 1348. Ulitin po natin, 1348. Kung nasa ibayong dagat naman, maaaring i-dial ang 632-1348. 632-1348.
Pasada Balita. Makakaasa ng agarang tulong mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang mga kababayang OFW at nakatira sa Middle East na apektado ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Ito naman tiniyak ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagsasabi na inatasan na ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang mabilisang tulong at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino sa Israel at Iran. Kabilang sa mga inatasan ni Pangulong Marcos, ang Departments of Foreign Affairs, Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Dagdag pa ni Jose Castro, nasa crisis mode at heightened alert na ang mga tanggapan at naglabas na ng 24/7 na help desk hotline para sa mga Pilipinong magpapasaklolo o mga ngailangan ng agarang tulong. Pasada Balita. Panawagan naman ng isang ekonomistang mambabatas para sa mas matatag na preparasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng posibleng epekto sa mundo ng bakbakan ng Israel at Iran. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, na may meligrong maapektuhan ang presyo at supply ng krudo, exchange rate, labor market at import costs na pangunahing nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa. Dapat anyang ikonsidera ang mga ganitong senaryo lalo't isinasapinal na mga ahensya ng gobyerno ang kanilang 2026 budget proposals. Ibinabala rin ng mambabatas na ang anumang disruption sa Strait of Hormuz na daanan ng 20% oil supply sa mundo ay lubhang makaapekto sa presyo ng inaangkat na krudo ng Pilipinas. Pasada Balita. Handa na ang Department of Migrant Workers para sa posibleng mass evacuation ng mga overseas Filipinos sa Israel. Sa gitna na rin ito ng tumitinding bakbakan ng Iran at Israel na nagresulta na sa pagkamatay ng mahigit 200 katao simula pa noong Biyernes. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, maingat nilang tinatansya ang sitwasyon kabilang ang airspace para makarating sa tamang tiyempo. Hinimok din naman ng kalihim ang pamilya sa Pilipinas na i-check ang kanilang mga kamag-anak sa Israel sa pamamagitan ng DMW hotlines. Anya may inorganisang help desk na may hotlines na nakapost online simula pa noong June 14 o isang araw matapos maglunsad ng missile at airstrikes ang Israel sa Iran. Aabot sa 30,000 mga Pilipino ang naninirahan o nagtatrabaho sa Israel habang 30 lamang sa Iran. Pasada Balita. Sinimulan na ng Philippine Embassy sa Bahrain ang online consular mapping para sa mga Pilipino sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Layunin ng mapping na ma-update ang records ng mga OFW at matiyak ang kanilang kaligtasan. Hinimok naman ng embahada mga Pilipino roon na manatiling kalmado at sundan lamang ang mga balita at abiso mula sa lokal na otoridad. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Embassy ang regular na pagbibigay ng updates kaugnay sa mga kaganapan sa Middle East. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, wala pa rin napagkakasundo ang dagdag sa presyo sa mga produktong sardinas. Ito naman ang tiniyak ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa panayam ng DWIZ, hinggil naman sa inihihirit na 3 pesos na price increase ng Canned Sardines Association of the Philippines. Ayon sa kalihim, hindi pa nito direktang nakakausap ang sardines manufacturer, ngunit magtatakda sila ng oras para makapagpulong. Actually, mag-uusap pa po kami. But for now, there's really no price increase. We're still nagre-request sila ng meeting for us to discuss possibilities in the negotiating table, which normal rin po sa amin ito kasi nangyayari talaga po ito sa mga industries. But so far ngayon po, there's no price increase. Nilinaw naman ni Secretary Roque na mangingibabaw pa rin sa kanilang magiging desisyon ang mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipino ang magugutom sa ilalim ng kanyang administrasyon.
sinasabi rin namin to sa manufacturers para makakreate rin tayo ng win-win situation for both Hindi pwede isang side lang Dapat both will and mandate talaga ng Presidente BBM is to make sure that the prices of basic necessities and commodities are yung mababang presyo para we can really give the consumers the prices that they deserve. Any increase, masyadong mahirap sa kanila. So, directive po ng Presidente natin is to really make sure that no price increase for these basic necessities and prime commodities. Ito pong tinig ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Babang balita, target na rin ng Department of Agriculture na magbenta ng mas murang karneng baboy sa mga kadiwa ng Pangulo Centers. Ayon kay DA Secretary Kiko Laurel, inaasang sisimula ng nasabing programa sa unang linggo ng Agosto sa Metro Manila, Cebu, Davao, halos 40 KNP centers, palengke at dole accredited outlets. Idinagdag pa ng kalihim na ang pagbebenta sa mas murang baboy ay hindi lilimitahan. Kanya pong tiniyak na hindi lilimitahan para sa mga minimum wage earners at maaari itong mabili hanggang sa maubos ang supply. Ipinaliwanag naman ni Secretary Laurel na ang mas murang baboy ay bunga ng pagbawas ng gastos sa logistics at middlemen sa tulong ng Food Terminal Incorporated o FTI. Kasabay nito, tiniyak ni Laurel na hindi sila makikipagkompetensya sa mga pork retailers. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kapangyarihan ng Senate Impeachment Court, walang limitasyon. Alamin natin na detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Walang limitasyon ang impeachment court kaugnay sa pwede at hindi nila pwedeng gawin at pagdesisyonan. Itinayag ni Senate President Chis Escudero na siyang umaakto na presiding officer ng Senate Impeachment Court. Giit ni Escudero, bagamat iginagalang niya ang pananaw ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pero hindi siya sang-ayon sa sinabi nito na irregular ang naging hakbang ng Senate Impeachment Court nang ibalik sa Kamara de Representantes ang articles of impeachment at utusan na magsumite ng certification na hindi nila nilabag ang Constitution, partikular na ang 1-year ban sa paghain ng impeachment case laban kay VP Sara. Gate ni Carpio, hindi dapat gumawa ng ganong klase ng hakbang ang Senate Impeachment Court dahil ito'y pagpabor kay VP Sara. Ayon kay Senate President Escudero, kung mayroong kumo-question sa kanilang naging hakbang ay nasa kamay na ng Supreme Court ang pagpasya sakaling questioning nga ito sa kataas-taasang hukuman. Samantala, wala pa rin natatanggap ang Senate Impeachment Court na certification mula sa Kamara de Representantes na nagpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang inihain nilang articles of impeachment at certification handa nilang isulong ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo hanggang sa 20th Congress. Wala pa raw natatanggap na compliance sa Senado simula nang ibalik pa nila sa Kamara ang articles of impeachment at wala rin daw pang sagot mula kay o sa kampo ni Vice President Sara. Makaraang ipadala na yung summon para pasagutin ang pangalawang Pangulo sa mga kaso na inihain laban sa kanya. Paliwanag ni Escudero, sertifikasyon na hinihingi na sa Kamara ay maaaring i-file hanggang June 30 dahil nagmula na sabing impeachment complaint sa 19th Congress. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, natanggap na ng Senado ang listahan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa nalalapit nitong impeachment trial. Ayon sa Senate Impeachment Court, isinumite na ng Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm ang appearance ad cotelam na naglalaman ng mga pangalan ng 16 na abogadong hahawak sa depensa ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang defense team ni VP Sara nina
Attorney Philip Siegfried Fortun, Attorney Gregorio Narvasa II, Attorney Sheila Sison, Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney Roberto Batongbakal, Attorney Justin Nicole Gular, Attorney Lyndon Miguel Bakel, Attorney David Ronel Golia VII, Attorney Maria Celina Golda Fortun, Attorney Clarlane Radok, Attorney Francesca Marie Flores, Attorney Miguel Carlos Fernandez, Attorney Michael Powa, Attorney Reynold Munsayak, Attorney Mark Vinluan at Attorney Ralph Bodota. Pasada Balita. Pinanata naman ni VP Sara ang mga business group na kumakalampag sa Senado upang agad nang simula ng impeachment trial laban sa kanya upang maipakita ang accountability at rule of law sa bansa. Ayon sa Vice Presidente, mayroon man o walang impeachment, wala na talagang investor confidence kaya't huwag anya siyang gawing rason sa pangit na takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Hinamon din ni VP Sara ang mga business group na kung nais ng mga ito ng accountability, magsampa sila ng kaso sa mga korte. Nabatid na kamakailan lamang, naglabas ang magkakahiwalay na pahayag ang Makati Business Club, Financial Executives of the Philippines at iba pang business group na nagsasabing ang pagtanggi ng Senado na ipagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Pasada Balita. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat piliting mag-inhibit ang mga senator judges sa kanyang impeachment trial dahil sa sinasabing political biases. Ito'y matapos ulanin ng mga panawagan sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos at Robin Padilla na mag-recuse bilang senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ng Vice Presidente na kung ganoon ang sitwasyon ay kailangan ding mag-inhibit na mga senador na kontra sa kanya, kabilang na sina Senator Risa Ontiveros. Bago anya husgahan ng publiko ang mga senador, nararapat lamang na bigyan muna ng benefit of the doubt ang mga ito. Pasada Balita. Samantala, patay ang isang opisyal ng House of Representatives ang barilin sa mismong birthday party ng kanyang anak sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Kinilala ang 63 anyos sa biktimang si Mauricio Pulhin, Chief of Technical Staff ng Committee on Ways and Means ng Kamara. Sa ulat ng pulisya, alas 2:55 ng hapon, noong linggo nang biglang pumasok sa venue ng party ang dalawang hindi pa nakikilalang sospek at malapitang binaril ang biktima. Isinugod naman sa ospital si Pulhin, ngunit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Sa ngayon, may person of interest na ang Quezon City Police District sa naturang pamamaslang. Mari namang kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang nasabing krimen at inatasan o nanawagan sa PNP, NBI at iba pang law enforcement agency para sa agaran at malalimang investigasyon. Pasada Balita. Nagpabot naman ng pakikiramay ang Kamara sa naiwang pamilya ng kawani nito na nasawi matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Quezon City. Kinilala nga ang biktima na si Director Mauricio Mori Pulhin na hepe ng technical staff ng House Committee on Ways and Means ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na siya pong chairman ng naturang komite. Nabatid na pinagbabaril si Pulhin sa gitna ng birthday party ng anak nitong babae sa loob ng subdivision sa Barangay Commonwealth noong Father's Day pa naman nitong linggo, Hunyo 15. Bagaman inaalam pa ang motibo, nanawagan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa PNP, NBI at iba pang law enforcement agency na magsagawa ng malalimang investigasyon at suriin ang lahat ng anggulo sa krimen tungo sa pagkamit ng hustisya para sa pamilya ng biktima. Nangako naman ang Kamara sa pamilya Pulhin na pananagutin ang mga nasa likod ng pamamaslang. Pasada Balita. Nakipagsanib puwersa na ang PNP sa Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa pagpapatupad ng
5-minute response time policy. Ito ayon mismo kay PNP Chief General Nicolas Torre III ay upang mapalakas pa ang kanilang strategy. Base na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang police visibility sa mga komunidad. Kasabay ng paglulunsad ng May Huli Ka website ng MMDA sa Pasig City, isinagawa ang simulation exercise ng PNP Chief gamit ang mga CCTV camera ng MMDA kung saan naghanap sila ng mga lugar na walang pulis sa Quezon City tulad ng People Power Monument at nagpaagad na nagpatakbo ng mga tauhan doon. Nabatid na wala pang 3 minuto, dumating ang pulis sa lugar at bilang katunayan ng mabilis sa koordinasyon, sumaludo ang pulis matapos itong utusan mismo ni General Torre. Magtatalaga rin anya sila ng tao sa MMDA Command Center na magiging tulay naman para sa Command Center sa Camp Crame upang mas mapabilis ang dispatching at magkaroon ng mabilis na koordinasyon sa pagitan ng PNP at MMDA. Pasada Balita. Kaugnay pa rin yan, sinibak naman ang Philippine National Police. 80 Chief of Police ang sinibak ng PNP dahil sa bigong pagtalima sa 5-minute response time policy na ipinag-utos ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay General Torre, nabigo ang mga nasabing hepe ng pulisya upang nabigo sila na mag-comply sa pagpapatupad ng kanyang ipinatupad na polisiya kaya't sinibak ang mga ito sa pwesto. Sinabi naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na ang mga nasibak na opisyal ay hepe ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati City Police. Samantala, inanunsyo naman ni General Torre na asahan na rin. Kanya pong ibinabala na asahan na rin masisibak sa pwesto ang ilan pang mga opisyal, partikular na ang ilang provincial directors sa Central Visayas. Naku po, layunin ng 5-minute response time strategy na mapabilis ang pagresponde sa mga individual na nangangailangan o mga nagpapasaklolo. Pasada Balita. Samantala, PNP Chief Torre pinulong sa Malacanang kaugnay sa pagbubukas ng klase at 5-minute response ng mga otoridad. Tanya mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at PNP Chief General Nicolas Torre III sa Malacanang. Ayon sa pahayag ng Presidential Communications Office, nabanggit din na kasama sa nasabing meeting si Executive Secretary Lucas Bersamin. Naging subject naman ng pagpupulong ang mas pinagtibay pang direktiba ni PBBM sa pamunuan ng PNP patungkol sa mas maigting pang presensya ng mga pulis sa lansangan. Kasama na rin dito ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Sa pulong ay nilahad din ni General Torres sa Pangulo ang kampanya ng PNP hinggil sa mabilis na responde nito ukol sa mga sumbong na tinatawag sa kanila. Kasabay nito ay nagpakita rin ang hepe ng PNP ng view mula sa body cam ng remote responding pulis bilang demonstrasyon ng 911 response time ng PNP na kayang umabot sa 3 hanggang 5 minuto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Unang bugso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala oras. General Problem, Wenner Contehino, 26 na sandali makalipas ang ika-6 ng morning. Pangulong Marcos, nagbabala laban sa mga tamad at bolerong mga opisyal ng pamalaan. Saan kaya yan matatagpuan? May clue na ba? Patrol 13, Gilbert Perdes.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mula ngayon ay kailangang mas maging maingat, responsable at mahusay ang trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi lamang sa mga malalaking proyekto kundi maging sa mga maliliit na bagay sa pamahalaan. Sa panibagong flag ni PBBM, tahasang sinabi ng Pangulo na naging problema sa dekadang panahon ang supply down na trabaho ng ilang government officials. Ito anyang dahilan kaya hindi napagbubuti ang mga proyekto ng gobyerno dahil nga hindi nagtatrabaho ng maayos ang mga opisyal. Madalas anya ay nambobola mga opisyal sa pagsasabing okay na ang proyekto subalit dispalinghado pala o maraming palpak. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kakaugnay sa iba pang tampok na balita, plano ni Vice President Sara Duterte na humingi ng 733 million pesos na budget para sa kanyang tanggapan sa susunod na taon. Ayon kay VP Sara, hindi ito nalalayo sa humigit kumulang 700 million pesos na budget na ibinigay sa kanyang tanggapan ngayong taon. Anya, hindi siya hihiling ng mas mataas na budget dahil hindi naman ito maibibigay sa kanya ng mga kaalyado ng administrasyon. Banat pa ng pangalawang pangulo, kapag hindi sumunod ang isang politiko, hindi ito kaalyado at hindi ito mabibigyan ng pondo para sa kanyang tanggapan. Nanindigan naman ang Vice Presidente na ang budget na kanyang binanggit para sa 2026, iyon na rin ang halaga ng pondo na kanyang hihilingin para sa kanyang opisina sa mga susunod na taon dahil ayaw niyang napapahiya o pinapahiya. Pasada Balita. Pinag-iisipan pa ni Vice President Sara Duterte kung aanib ito sa PDP. Political party na pinamumunuan ng kanyang nakababatang kapatid na si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay single and ready to mingle siya. Ulitin po natin quote and unquote. Single and ready to mingle si VP Sara pagdating sa usaping politika. Sa halip na nakatali sa loob ng isang grupo, idinagdag pa ng pangalawang Pangulo, matagal na siyang hinihimok ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumali sa PDP. Matapos siyang mag-resign bilang kalihim ng Department of Education noong June 2024 at nang opisyal siyang kumalas sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ni VP Sara na nais niya munang dumistansya sa mga politiko, ngunit nilinaw niya na wala naman siyang hinanakit sa kahit kanino. Ginawa ng pangalawang Pangulo ang pahayag matapos magbitiw bilang Pangulo ng PDP walang laban si Senador Robin Padilla na pinalitan naman ni Vice Mayor Baste. Pasada Balita. Samantala, Immigration Bureau iginiit na dapat lamang manatiling nakakulong ang Russian vlogger na ilang ulit na nambastos sa mga Pilipino. Kitari mula kay Patrol 24, June Samson. Maring tinutunan at tinanggihan ng Bureau of Immigration ang kahilingan ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky na makapagpiyansa. Si Dorovetsky ay nakadetini pa rin sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology na nakaharap sa ilang kaso matapos na aresto noong April dahil sa paglabag sa immigration laws. Iginiit kasi ng BI na dapat siyang manatili sa kulungan hanggang sa marisolba ang kanyang mga kaso bago ma-deport dahil wala anyang espesyal na pagtrato sa mga dayuhang lumalabag sa ating batas. Si Dorovetsky na isang Russian content creator ay nakilala sa paggawa ng mga malisyoso at mapanirang prank videos at problematikong asal dito sa Pilipinas. Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama at lingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, hindi pa rin na isusumite ng House Prosecution Panel ang motion for clarification nito sa Senate Impeachment Court. Itong kinumpirma ni San Juan Lone District Representative Isabel Zamora
kasabay ng pagsasabing maaari pa rin magpatuloy ang impeachment trial kahit walang sertifikasyon mula sa Kamara. Binigyang din ng mababatas na kumpleto ang isinumiting requirements ng House panel hinggil sa articles of impeachment. Iginit naman ni Congresswoman Zamora na unconstitutional ang muling pagpasa ng Senado sa article o ibalik ng Senado ang articles of impeachment sa mababang kapulungan. Hindi rin anya makatarungan na sisihin ang Kamara dahil sa mabagal na pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa kamay na ng mga senador ang kahihinatnan ng impeachment proceedings. Pasada Balita. Pinabulaanan din naman ni San Juan Lone District Representative Isabel Zamora ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na ang Kamara ang dahilan ng pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Representative Zamora, hindi patas na sabing sila ang nagpapatagal sa paglilitis. Iginit ng kongresista na mula nang maisumite ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado, naghahanda na ang House Prosecution Panel para rito. Dagdag pa ni Representative Zamora, kahit na hindi pa nila naipadadala ang motion for clarification, patuloy pa rin ang paghahanda ng prosecution para sa impeachment trial. Git pa ng kongresista, wala sa konstitusyon na maaring ibalik o idribol pabalik ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment. Pasada Balita. Madala Pangulong Marcos nagpaliwanag kung bakit sinisilip niya ng personal ang mga natatapos na programa at proyekto ng pamahalaan. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Hindi matatapos sa pagkumpleto ng mga proyekto at programa ng pamahalaan ang trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan kung bakit on probation o tuloy-tuloy ang performance review ng Malacanang sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito rin ayon sa Pangulong dahilan kung bakit personal niyang pinupuntahan ang bawat proyekto na naisasakatuparan. Sa ikalawang vlog ng Presidente, binahagi nito na mayroong mga pagkakataon na iba naman ang laman ng ulat o itsura ng mga naisakatuparang proyekto batay na rin sa report na nakarating sa kanyang tanggapan kumpara sa aktual na resulta nito. Ito raw ang dahilan kung bakit nais niya mismong makita ang mga natatapos na programa. Git pa ng Pangulo, ayon niya na sa tinatawag na business as usual na matagal nang umiiral sa bansa. Simulaan na ngayon, tatapusin na sa itinakdang deadline ang bawat proyekto, maliit man o malaki, na dapat ay nakikita ng publiko at dapat ay binabalik-balikan ito o minimaintain. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pinayuhan naman ng Malacanang ang mga opisyal at gawani ng pamahalaan na mag-ingat at maging responsable sa pag-share ng mga larawan, video at impormasyon sa social media para hindi mabiktima ng mga kumakalat na fake news. Sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang responsibilidad ng mga public official sa pagbabahagi ng impormasyon dahil mabilis silang paniwalaan ng publiko. Ayon kay Yusek Castro, nakakapagduda at nakawawala ng tiwala para sa publiko kung mismong matataas opisyal ang nangunguna sa pagbabahagi ng maling impormasyon. Sa kabila nito, naniniwala ang palasyo na hindi kailangang humingi ng sorry o tawad ng mga opisyal na magkakamali ng share o post, pero dapat kilalanin at akuin ng mga ito ang responsibilidad lalo na kung kumalat at pininiwalaan na ng publiko. Nabatid na nitong nakaraang araw lamang, nag-share ng post sa SOCMED mismong si Senator Ronald De La Rosa na naglalaman ng sinasabing artificial intelligence o AI-generated na video. Pasada Balita. Kami na po nagsulputan ho ng mga ganyan. Kung hindi ho ninyo kikilatisin ho ng maigi, talagang kumbaga kayo rin ho ay magugulat na Actually, sa AI hindi yung sinishare nyo. sa hindi teki na tao,
madali talaga eh. Madaling manin lang, madaling mapapaniwala. Oo. Kaya lang, ang sa akin lang, kumpara sa mainstream media na may responsibilidad, mas pipiliin ko na yon. Ba, kung magkamali man o sumabit man yung nasa mainstream, at least may responsibilidad silang dapat akuin. Unlike dito sa social media, parang ang hirap habulin, ano? Diba? Parang banggit yata ng Meta tsaka ng Facebook, kanya-kanyang responsibilidad dapat ang Actually, bawat individual. Oo. Diba? Ang dami mga nag-share actually. Napapansin ko rin, kung di din kasi maano yung mata mo dun sa mga detalye, Correct. di ba? Hindi mo masisilip. Yung AI, antindi. Antindi ng Actually, AI. ang gaganda nung ginagawa nila, yung isang picture magiging buhay, tapos yung mga bagay na hindi natin nakikita before, nakikita mo na ngayon, pati future. Kaya lang ang tendency talaga pagka ginamit sa kalokohan. Oo. May sasabit at may sasabit Natuwa talaga. ako doon sa part yun ng AI. Though talaga nakakatulong naman po. Wala naman pong masamang Correct. gamitin. Technology yan. Technology Advancement yan. at development yan. Yes, advancement po yan. Pero pag ginamit na po kasi sa kalokohan, iba usapan na po. Yung sa AI, natuwa ako dahil yung sa mga lumang larawan ng mga lolo, tatay natin, Correct. tuwan-tuwa ako. Dahil animo, buhay na buhay Correct. sila doon sa ano. Meron pa akong larawan. bagong nakita, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan with your indulgence. Yung picture siya, tapos ginamitan ng AI, gumalaw. Alam mo yun, yung naging video? Oo, Ang galing. Tsaka yung mga, kung totoo man na ganun yung itsura ng mga tao, ng mga sinaunang panahon, kagaya nila Julius Caesar, Pontius Pilate, maganda eh. Kaya kung gagamitin mo sa maayos, effective eh. Actually. Ngayon, yung mga matatalino naman at puso, ginagamit sa kalokohan, Yeah. kaya marami tuloy na naniniwala na totoo. Di ba? Wine-weaponize nila itong Correct. AI eh. At speaking of AI nga pala ha, mga kababayan ho nating OFW sa Middle East, mga kababayan din natin sa Pilipinas, yung inyo ho mga nakikita, hindi ho naman kumbaga hindi naman ho lahat ng inyong nakikita ay sadyang totoo. Meron hong mga iba diyan clickbait lang po. Yung mga larawan ho doon sa bakbakan ho sa Israel at Iran, yung iba kasi doon hinaluan ng AI. Talaga. Kaya yung ibang mga kababayan natin nagpapanik. Pero dapat i-verify ho natin. Akala natin yung may larawan sa SOCMED na I think F-35 ho yun. Yung na kasi laki ng ano. kasing laki ng ano. Higante yung ano. Yun niya isa-share ko Oo, eh. Yun. Sobrang laki. Hindi Sobrang totoo laki. yun. Hindi totoo So, yun. maging mapanuri po kayo. Ika ni Kuya Kim, maging mapanuri, Yung nagmukhang- mapagmatyag. Yung nagmukhang langgam yung mga tao sa paligid ng eroplano. Oo. Malahiganting eroplano. Di ba? Ingat po kayo ha, mga kababayan po natin. Samantala, ire-rekomenda na ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Kongreso na imbestigahan ang matagal ng problema sa mga pampublikong paaralan. Ito'y matapos ang ikinasang Bisita Eskwela, parang Bisita Iglesia ito Bisita Eskwela initiative ng grupo sa iba't ibang paaralan lalo dito sa Metro Manila kasabay ng muling pagbubukas ng klase kahapon. Ayon kay Congresswoman Castro, magsasagawa sila ng konsultasyon sa mga school administrators, faculty at staff hinggil sa mga isyong kinakaharap ng public school. Sisiyasatin din anya nila ang kakulangan ng mga classroom bunsod ang magsisiksikan ng mga estudyante, shifting sa class schedules at implementasyon ng blended learning. Kasabay nito, makatutulong din ang kanilang pagbisita sa mga paaralan upang makakuha ng mga impormasyon na magiging parte ng legislative agenda ng ACT Teachers sa 20th Congress. Pasada Balita. Sinalubong naman ang karaniwan ng mga problema ang ilang paaralan, lalo na sa Metro Manila, ang unang araw ng balik eskwela. Halimbawa na lamang nito sa President Corazon Aquino Elementary School, isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga mag-aaral sa Quezon City. Ayon kay PCAES Principal Jerry Isip, nasa 8,500 estudyante ang nag-enroll para sa academic year 2025-2026. And man, nananatili anyang hamon ang espasyo partikular sa mga silid-aralan ng grades 1 hanggang 3 na may 35 hanggang 38 mag-aaral bawat section. Crowded.
Para mapangasiwaan ang volume ng mga estudyante, kailangan magpatupad ng morning at afternoon shift sa mga klase. Umaasa naman si Principal Isip na makapagpapatayo pa ng karagdagang mga gusali upang ma-decongest ang bilang ng mga mag-aaral kada silid-aralan. Pasada Balita. Babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang po ilang mga balala oras. Principal Winner Contehino, 15 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Oras. Po na 48 sandali makalipas po ang ika-6 o 12 minuto bago sumapit ang ganap po na alas 7 sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Natasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na tiyakin ang magandang serbisyo ng tubig sa mga paaralan sa buong bansa para sa kaligtasan at siyempre kalinisan ng mga estudyante, pati siyempre mga guro, isama nyo na. Bago gunitang nadismaya si Pangulong Marcos matapos madiskubre ang mga sinasabing problema ng ilang binisitang pampublikong paaralan sa Bulacan kamakailan. Maliban dito, nais din ng Pangulo na gawing prioridad ang pagsasaayos at paglilinis sa mga palikuran sa mga eskwelahan dahil nakababahalaan niya ang posibleng sakit na makukuha ng mga estudyante bunsod ng kakulangan ng tubig. Pasada Balita. Samantala, pinatitiyak naman ng isang senador ang kahandaan ng pamahalaan sa mabilis at ligtas na repatriation o pagpapauwi sa bansa ng mga Pilipinong nasa Iran at Israel. Kaugnay pa rin ito ng posibilidad na paglala at paglaganap pa ng kaguluhan sa nabanggit na mga bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat na isama sa contingency plan ng pamahalaan ang mga OFW at pagkalooban ng komprehensibong suporta tulad ng pagbibigay ng livelihood assistance at health services. Dagdag pa ng senador, tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan at tiyakin ang seguridad at proteksyon ng mga kababayan sa iba't ibang mga bansa. Pasada Balita. Tuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga sugatang overseas Filipino workers sa gitna ng bakbakan ng Israel at Iran. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pumalo na sa 6 ang sugatan na mga OFW sa Israel. Kabilang ang 4 na nakalabas na ng ospital. Nabatid na kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ginagawa na nila ang lahat upang ma-repatriate ang mga Pilipinong nais magbalik bansa. Kahapon, 18 OFW ang nagbalik bansa mula Israel at Jordan sa gitna nga na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Pasada Balita. Ibinunyag mismo ni Transportation Secretary Vince Dizon na kolorum ang sasakyan na pinatatakbo ng taxi driver na naningil ng mahigit 1,000 piso sa kanyang pasahero. Dahil dito, sinabi ng kalihim na kakasuhan nila ang operator ng nasabing taxi dahil sa pagpapahintulot na lumabas at mamasada ang sasakyang wala ng prangkisa at authority. Dagdag pa ng kalihim, inihahanda na rin nila ang show cause order laban sa operator ng Taxi Hub Transport. Sinabi pa ng DOTR na paso na ang prangkisa ng lahat ng 15 taxi na pagmamay-ari ng operator noong pang March 2025. Kaugnay nito ay pinag-utos na ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na bawiin na ang mga plaka ng taxi na pagmamay-ari ng Taxi Hub Transport. Pasada Balita. Pangalan pa lang ng taxi, pala. nakakatakot na eh. Anong pangalan ulit? Taxi Hub Taxi Transport. Hub Transport. Kung, Kulay pula pala yan. Kung sanay ka sa SOCMED, Aha. may mga ganitong hub na nakakatakot pasukin. Delikado yan. Oo. May mga fake taxi, Oo. saka merong letter P hub. Oo nga eh. Oo, nakaka-high blood. Nakakatakot ito. Nakaka-high blood yun. Pork hub. Oo, nakaka-high blood talaga yun. Kala nyo kung ano, no? Di ba? Ulitin natin, ha? Fake taxi tsaka fake hospital, di ba? Taxi Hub
Taxi hub, kulay pula. Bakit Pasuna. tumatawa yun? Nanonood ka rin, ano? Ah. Loko ka, ha? Ikaw, ha? Pasuna ang, ano yan, yung Prangkisa. prangkisa. Colorum nga. Colorum. Colorum. So, Lakas ng ayan loob, ha, ulitin ho natin ha. Pag meron ho kayo nakita na ganyan pong taxi, yung kulay pula na yan, taxi hub, Colorum po yan. Wala po yung mga papeles at Paso na yung dokumento paso na niya. po yung dokumento, yung prangkisa po niyan. Mataas po yan maningil at tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa LTFRB at DOTR para po sa mga karagdagang pang detalye. Kung meron pa ho mga karagdagang pang reklamo, diyan po sa... Pwede po ba ako magreklamo? Habol ka pa, eh. Anong taon na yun? Binatilyo ko pa yata nung nangyari. Pero in fairness, College na. Oh. may tuturing na blessing in disguise yung nangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi nangyari at naging viral ito, hindi natin malalaman na Colorum pa rin yung mga tolongges na yan. Oo. Di ba? In a sense, malaking bagay. Ito naman, dito naman natin masasabi na ang laking tulong ng video sa social media na kumalat. Nag-viral eh. Kasi may tolongges na nabisto, na may kalokohang ginagawa. And at the same time, kaya pa na malalakas ang loob, Colorum pala itong mga damuhon na to. That time kasi wala pang mga social media eh. Ano, Hindi no? pa uso-uso yung Nung panahon mo na nadali kayo ng tatay mga mo. 2000, wala pa masyado. Anong year? 2000... May cellphone na niya, sir? Hindi, may cellphone na. Pero hindi pa ganun ka ano yung, yung social media. social media. Siguro yung cellphone niya, yung ganyang kalaki pa yung charger, ano? Hindi. Tsaka yung baterya. Hindi yung flip top yung cellphone na Flip top? Oo, ganun So, ang- hindi siya touchscreen pa. Hindi pa touchscreen. Kaya Nokia ang dating niyan. Motorola. Sige, bayad ka ng commercial. Eto po, latest mula sa Pilipino Mirror. Kapit po tayo. Dahil abiso po sa mga motorista, umarangkada na ngayong araw ang big time po ito ha. Sakit sa ulo niya. Sobra pong sakit sa bulsa nito pong big time oil price increase. Ayon sa mga kumpanya ng langis, piso at 80 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel, kalando! Piso at 50 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene o gas. Epektibo na po sa lahat ng mga gasolinahan ang dagdag presyo ng ang price adjustment maliban po sa clean fuel na magpapatupad ng taas presyo mamayang alas 4:01 naman ng hapon. Kabilang sa itinuturong dahilan ng price increase ay ang positibong US-China trade talks, napidbing nuclear negotiations sa pagitan ng Amerika at Iran at inaasang pagsirit ng oil demand sa susunod na 2.5 dekada at siyempre may epekto rin po ang nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Iran. Pasada Balita. Tuloy bigla si Sino? Architect Jun Palafox, yung Oo nga. sinabi niyang disenyo na pwedeng maglakad, pwedeng magbisikleta, pwedeng magjogging mula sa isang lugar patungo sa iyong opisina at Madali pupuntahan. lang ang pagbiyahe-biyahe. Tsaka environmental Punta-punta. friendly, hindi mapolusyon, Oo. di ba? Tsaka isa pa yung Filipino inventor na si Dingle. Kung nabubuhay pa sana yun at kung sinuportahan ng gobyerno or ng pamahalaan yung kanyang invention, malamang maraming Pilipino ang hindi Tsaka, aaray. naalala mo pa ba nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino? Yung Pilipino na nakaimbento ng salt water lamp. Oo. Ano na? Salt water lamp. Oh, Yung bumbi, yung ilaw, gagamitin. nagagamit sa pamamagitan ng salt water. Tubig lang. Correct. Iilaw. Na nasa India na ngayon. Naku, Na ngayon ang sila, ang nanamasa. India po ngayon ang nakikinabang dito po sa imbensyon po ng Pilipino na ito na saltwater lang. Nakakalungkot lang din dahil Actually, kung halimbawa pagpalagyan natin, sinumportahan ng pamahalaan noon yung invention ni Ginoong Dingle, feeling ko naman papatayin din ng mga Middle Eastern yan eh. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na tatangkilikin yung kanilang produktong langis. At ang problema, ang magmamahal naman tubig. ayun. Di ba? Kasi napapatakbo yung makina sa pamamagitan ng tubig lang. Oo. Di ba? Alam mo naman ang tubig sa Pilipinas, parang ginto. Alam mo, nung nakita ko yun, nung nagpunta dito yung paborito mong presidente. Sino? US President Barack Obama. Oh, si Sir Barack.
Yes, Sir Barack, tuwan-tuwa ako. Akala ko pa naman magagamit natin. Hindi pala. Hindi pala natin magagamit. Kuryente ka. Sa kuryente ko. Anyway, maraming imbensyon ng mga Pilipino na kung sinuportahan ng pamahalaan Talagang mayamang bansa na tayo. Natatandaan niyo yung fluorescent? Binabanggit, Pilipino rin yan ang nag-imbento niyan di ba? Anyway, napapag-usapan lang naman kasi maraming talagang bagay na kumbagay nakulangan ng suporta mula sa mismong pamahalaan ng ating bansa. Samantala, sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue ang karagdagang 9 na gamot, Kuyang Drew, na hindi napapatawan ng value-added tax. Alinsunod na rin ito sa patuloy na pagsuporta ng BIR sa abot kayang gamutan para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga bagong VAT-exempt na gamot ang mga ginagamit laban sa cancer, diabetes, alta presyon, sakit sa bato at TB o tuberculosis. Ipinatupad ito sa bisa ng Revenue Memorandum Circular 59-2025 kasunod ng pagbabago mula sa Food and Drug Administration ng Department of Health. Bahagi ang hakbang na ito sa pagpapatupad ng Republic Act 10963 o Train Law at Republic Act 11534 o Create Act. Layo nitong matiyak na mas maaabot ng publiko ang mga gamot na makapagpapahaba at makaliligtas ng buhay. Pasada Balita. Welcome to the club ka na ba? Wala pa. Huwag naman. Ingatan. Ingat po kayo, ha? O siya, tayo po muna ay magbibigay daan sa paalala at sa mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan. Mula po sa Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation, walang iba, si Boss D. Edgar A. Cabangon. Natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Sa gitna ng bakbakan ng Israel at Iran, contingency plan para sa mga Pilipino sa Middle East, planchado na. Pasada Balita. Mas murang karneng baboy, balak na ring ibenta sa mga Kadiwa Center. Pasada Balita. Listahan ng 16 na abogadong dedepensa kay VP Sara sa impeachment trial inilabas na. Pasada Balita. 8 Chief of Police na nabigong tumalima sa 5-minute response time, sibak sa pwesto. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, cash remittances ng mga OFW sumirit sa mahigit 2 bilyong dolyar nitong Abril. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, administrasyon ni US President Trump naglunsad ng mobile device na tinawag na Trump Mobile. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Filipino tennis sensation Alex Ayala pasok na sa Nottingham Open. Pasada Balita. At sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng pipino sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, veteranong aktor na si Kokoy Laurel pumanaw na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 4 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang panawagan ng Department of Health at ilang grupo na magpatupad ng 30 km per hour speed limit sa mga urban areas. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bagaman mabagal, yun na nga, ang minimum kahing speed limit at maaring makaapekto sa oras ng biyahe, bukas naman sila sa anumang mga panukala. Naisaan niya nilang balansehin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero at motorista. Bago gunitang kinatigan ni Health Secretary Ted Herbosa ang hirit na magpatupad ng speed limit upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada na kabilang sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga Pilipinong edad 5 hanggang 29. Pasada Balita. Magaling kayo maigi ha. Nahuli ng Metropolitan Manila Development Authority ang isang motoristang mahigit 300 beses na dumaan sa EDSA busway mula noong 2024. Ayon sa MMDA, mula naman noong muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy, 9 na beses nang dumaan ang nasabing motorista sa EDSA busway.
Grabe ng MMDA na posibleng ginagawa ito ng suspect tuwing gabi upang makaiwas sa hulihan. Dahil dito maaaring umabot sa tumataginting na 150,000 pesos ang multa para sa nasabing motorista. Kaugnay nito, nagsumiti na rin ang MMDA ng reklamo sa LTO para kansilahin ang lisensya ng naturang motorista na kung ako po ang tatanungin, Ay, dapat pinangalanan to eh. anong At sasakyan? malaman kung anong uri ng bihikulo ang Oo, gamit. kung anong sasakyan. Diba? Oo. Biro mo, 300 beses dumaan sa EDSA Busway mula 2024. Gabi. Hindi kaya numero 6 o 7 o 8 ang plaka nito. Ewan natin. Pero eto, ewan ko, kung minsan ba nadadaan din kaya? Lalo Mukhang hindi. pag emergency. Mukhang hindi. Pag mga taga-Comelec ba napapadaan ng emergency sa Tanongin natin. Baka babaan tayo ng telepono. Alright, nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Commission on Elections na si Attorney George Garcia. Magandang umaga po. Chairman George Garcia, welcome po muli sa TWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Chairman. Magandang umaga po Sir John at Sir Drew. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Long time no here, Chairman. Kamusta na po kayo? Huwag kayong mag-alala at hindi tayo dumadaan sa mga ganyan. Sa mga pinagtsatsagaan po natin ng traffic. Hindi na bale kasi alam niyo naman, Chairman! kinakailangan magpakita tayo Opo, na may respeto. Po. Chairman, may suggestion ako. Opo. Nakuha mo ng buong pangalan ni Drew. I-blacklist mo sa election. Grabe ka naman. Nagbanggit, hindi ako. Pinagkanulo no? Ay, nako. Anyway. Speaking of election, Chairman, ano ho ang napagkasundoan po ninyo sa Comelec, lalo po dito sa issue regarding sa posible pong postponement ng barangay at SK elections this, tama ba? December. December. Opo, Sir John, Sir Drew, alam niyo po ganito eh. Hindi kami pwedeng tumigil muna sa ating paghahanda sa kasalukuyan sapagkat napakahirap po. Pag tumigil kami sa paghahanda, una, hindi pa po ito napipirmahan kasi ng ating Pangulo, yung ating panukalang batas, and therefore, mahirap pong ipagbaka sakali. Alam niyo naman, ang Pangulo ay may kapangyarihang mag-veto ng isang panukalang batas. Number two, kahit po mapirmahan yan, hindi naman po wala tayong tiwala sa ating proseso, papaano po siguradong meron pupunta sa Korte Suprema at kaya questionin yung pagpapaliban ng ating halalan ng barangay and SK elections. Kasama na rin po yung tinatawag na extension ng term na from 3 years to 4 years. So kung magkakaganon po, paano kung bigla na lamang may order na sabihin tuloy pa rin ang halalan sa December 1 tapos tumigil po kami sa lahat ng paghahanda. Sa isang banda rin po ay medyo may problema rin ng komisyon sapagkat may mga bagay po kasi kami na hindi namin pwedeng maipatuloy sana. Tulad halimbawa po nung pagbili ng mga ilang gamit na baka po kasi mag-expire. Yun Matuyo, lang. halimbawa po, yung indelible ink. So kung mapapansin nyo po, medyo torn between two lovers, feeling like a fool. Ganda pala ng boses mo, Comelec. Chairman. Pakituloy nga yung kanta. Yung Comelec po, talagang may problem lang po kami ng konti sa bagay na yan. And therefore, talagang dapat po ay maging maliwanag yung issue na yan. Pero in the meantime po, ang desisyon na natin, yung the registration of voters na dapat gagawin po natin, Sir John, Sir Drew, ng July 1 to 11 na 11 araw lamang, ay amin na pong ipagpapaliban. Dahil nga po napaka-iksi pong panahon at gagawin na lang po namin ito, in-assume na namin na marireset ang eleksyon, gagawin na lang po namin ito ng bandang third week, last week ng October nitong year na ito hanggang July 8 ng next year para naman medyo mahaba-haba ang mangyayaring registration ng botante ng mga kababayan natin. At ang speaking of nationwide voter registration, hindi lang ito nakalaan sa BSKE. Opo, ito po'y para na rin in preparation for the 2028 national and local elections. At kung mapapansin nyo po, dahil mahaba ang registration na mangyayari at dahil nga sa kung sakali marireset ang ating pong barangay and SK elections ng 2026 ng November, dadami po ang bilang ng mga botante natin. Ngayon po ay 68,431,965 ang botante ng buong Pilipinas. Ngayon po, kung sakali pong maghahaba ang registration, baka po maging 70 million. Wow. So kung 70 million po hanggang 71 million ang mga registered voters ng Pilipinas, mukhang kakailanganin po namin, Sir Drew at
Sir John, kakailanganin po namin ng dagdag na budget para sa barangay and SK elections dahil dagdag na botante ay dagdag na presinto, dagdag na electoral board members at dagdag din po ng mga eleksyon paraphernalia para sa susunod na barangay and SK elections. Po, in relation do sa binabanggit niyo pong paraphernalia, Chairman Garcia, nagpe-prepare pa rin po ba kayo para dito sa BSKE? Para kung sinasabi mo nga, baka biglang magbago if ng hangin at ipatuloy ng Pangulo, hindi naman ba kayo mabibitin sa preparasyon? Yun po yung aming naging desisyon kahapon sa aming pagpupulong na ituloy-tuloy na muna namin. Tulad halimbawa po, Sir Drew, Sir John, kami po dapat mag-procure o mag-order ng 60,000 na ballot boxes, yung kulay dilaw na bakal na lagi nating nakikita noon. Pag manual election po kasi tayo ay amin pong dapat ituloy yan sapagkat medyo mahaba-haba po at matagal-tagal ang pagmamanufacture kasi ng mismong mga ganyang klaseng boxes, and therefore kung hihinto kami tapos biglang matuloy ang halalan natin, ay paano po yun? Wala po tayong magagamit na ballot boxes. So, Asan na po yung dati, Chairman? Chairman, yung dati po, nasaan na po? Ang iba po kasi doon talagang hindi na po magagamit yung bang mga nabulok na, yung iba naman ay kinalawang na ng sobra na kahit na pinturahan natin mukhang hindi nakakayanin. Meron pa po. Kaya po 60,000 na in-order natin sapagkat ang presinto po natin para sa susunod na eleksyon dapat sa December 1 ay more or less 203,000 ang ating pong presinto. So sa 203,000 kami po yung nag-order ng 60,000 upang yung balanse naman doon sa maiiba natin na existing na mga ballot boxes. Yung pong pag-iimprenta naman ng mga papel para sa BSK, ituloy pa rin po ba yan? What if kung talagang naituloy na yan at nagdesisyon naman na i-postpone talaga, di masasayang yung mga papel, Chairman? Opo, hindi pa naman tayo nag-iimprenta ng mga papel, ng mga balota sapagkat siyempre wala pang filing ng candidacy para sa barangay and SK elections. At dapat nga po kasi ang filing niyan ay October 1 to 7 na mangyayari. So kung sakali po na ito ay ma-resend, ibang date na po yung magiging filing ng candidacy. Pero take note po, sa buong Pilipinas, pag po tayo nag-imprenta ng balota, kung meron po tayong 70 milyon na mga botante, ay meron pa po tayong mga SK. At ang SK po noong nakarang eleksyon ng 2023 ay inabot ng 24 million. So kung meron kang 70 million na ipiprint na mga balota para sa regular na botante, tapos meron kang more or less 25 million na SK mula 15 to 30 years old o 15 to 17. Tapos yung 18 to 24, 24 to 30, abutin po tayo ng mga mahigit pong 100,000 o 100 milyon, more or less, na mga balotang iimprenta. Pero assuming na mapirmahan nga po ni Pangulong Bongbong Marcos, ano na pong kahinatnan nun? Matetenga lang yun? O pwede pang gamitin for the next election? Ay po, lahat naman po pwedeng mga gamitin. Kaya lang po yun yung pong hindi pwede muna ma-procure na maaga, ay amin po muna siguro ipapahinto katulad nga po ng indelible ink. Kasi once na po yan na-procure, matutuyo po yan eh. Meron po kasing lifespan lang yung mismong, yung mismong mga indelible ink na yan. Baka magbago po ang quality. And therefore, maaari po namin ipagpaliban later on yan. At syempre, monitor kaagad namin yung kung sakali mapirmahan ng ating Pangulo, pag may pumunta na nag-file ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng mismong bagong batas na yan. Right, speaking of indelible ink, matagal natin pinagtatanong to, Kuyang Drew Kailangan po ba talaga sa kanang daliri? Nasa batas po kasi Sir John na ang indelible ink ay sa kanang hintuturo nilalagay, and therefore pagka halimbawa lang hindi available yung kanang hintuturo, tsaka lang pupunta sa ibang parte ng daliri. Tagal namin pinag-diskusyonan yan nung eleksyon nung nakaraang midterm, Chairman. Ikaw lang pala ang sagot. Sana natawagan nyo na kaagad ako nun para masabi kaagad natin wala tayong choice. Chairman, bukod po sa BSKE, meron pa tayong Bangsamoro, may BARM elections pa po tayo. Kamusta po ang inyong preparasyon? Opo, tuloy na tuloy po yun, Sir John. Sir,
Drew, yan po mangyayari sa October 13 at yan po yung automated election sapagkat sabi ng batas na nagre-reset ng Bangsamoro parliamentary election na ito ay continuation ng national and local elections. Bagamat sa kasalukuyan meron kaming predicament o konting issue dahil po Sir Drew at Sir John, yung po kasing 7 seats na allocated sa Sulu, matagal na po namin hinihingi na sana ma-reapportion yan o ma-distribute sa natitirang mga probinsya. Natatandaan po ng lahat na ang Sulu ay diniklara ng Supreme Court na hindi nakabilang o kasama sa Bangsamoro. So dapat po ma-distribute. Alam niyo po kasi, hindi po ganun kadali ang pag-distribute. Pag nag-distribute ka ng 7 seats sa iba't ibang probinsya, magbabago po yung composition ng bawat parliamentary district. Tama. At pag nagbago po dyan, kinakailangan mag-open muli kami ng filing ng certificates of candidacy doon sa mga lugar na maaapektuhan ng distribution. Sa kasalukuyan po, hindi pa po na ipapasa yung mismong batas para sa distribution o doon sa allocation. At yan po ay sa ating pong parlamento naka-assign yung pagpapasa po ng batas na yan. Kaya kung sakali, kahapon po nagdeklara rin kami na we will proceed with only 73 seats muna na lang ang ating preparasyon sapagkat hindi po kami pwede maghintay ng matagal. May imbierno po yung ating pong eleksyon. Apo. Yung pong gagamiting mga makina, hindi pong ginamit sa midterm, Chairman? Yes po, yes po. Yung po naman ay renta lamang, hindi naman po natin binili yan and therefore yung pong para sa eleksyon ng Bangsamoro ay renta lang din po muna. At hindi po ganoon kadami yon. Ang ating pong kakailanganin ay more or less 5,000 na makina lang sa buong Bangsamoro. Po. Yung pong bagong henerasyon na iproklama na, kamusta na po yung sa Duterte yun, Chairman Garcia? Any moment na lang po yon, Sir John, Sir Drew, pati po yung iba pang may mga pending na kaso, lalo po yung national candidates o yung mga pang-congressman ay amin na pong i-resolve din before June 30 po. Sapagkat alam natin, pagdating ng June 30, alas 12:01, ay mawawalan po ng jurisdiction ang Commission on Elections. So yun ang assurance po na before ang June 30, lahat po ng nakapending na kaso, re-resolbahin po ng COMELEC, Chairman Garcia. Yes po, especially po kapag ka ito ay national position. Alright. Opo, Chairman, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pang panawagan kasi po yung mga barangay at SK Chairman nakaabang din. Hindi nila malaman kung magsasaya ba sila o malulungkot sila dahil yung iba may extend, yung iba naman baka mawalan na rin ng pwesto sa mga susunod na araw. Chairman. Siyempre po yung lahat ng bagay nito nakadepende ito sa ating pong ehekutibo at sa ating pong legislature kung talagang yan ay tutuloy nila o kami po tatalima lang sa kung anong sasabihin sa atin. Pero doon sa mga magpaparehistro, alam niyo po tinanggal na po namin ang barangay certification bilang ebidensya ng ikaw ay nakatirado sa lugar na yan sapagkat alam niyo po na-weaponize po yun nagamit sa pamumulitika ng ilan na kung saan ang dami massive ang ini-issue na barangay certification. Kaya naman, wag po kayo present ng barangay certification pagka magpaparehistro. Kumuha na lang po tayo ng isang valid government ID. Kahit po lisensya o kahit po student ID, tatanggapin naman po namin yung basta namin yung address. Alright. Marami pong salamat, Chairman Garcia, sa inyo pong oras. Magandang umaga po at good luck po sa inyo sa COMELEC. Good morning, Chairman. Thank you po. Sir Ingat John, po, ingat. At Ingat Sir po. Drew, maraming salamat po. Salamat po. Si Attorney George Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Pasada Balita. Sa latest pa rin po na mula sa Filipino Mirror, kumpiyansa ang Department of Transportation na kakayaning matapos ang EDSA Rebuild Project sa loob lamang ng kalahating taon. Sa pamamagitan po ito ng pagkuha ng kontraktor na may karanasan na sa modernong teknolohiya. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nakita na niya ang mga proposal mula sa ilang kontraktor simula ng bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH ng 1 buwan para planuhin maigi ang rehab. Kailangan anyang pumili ng makabagong teknolohiya at hindi na pwede ang dating ginagawa na conventional na paraan o construction methodology. Sisimula dapat ngayong buwan ang EDSA Rehabilitation, subalit umani ito ng batiko sa publiko, partikular ang odd-even scheme na maglilimita sa mga motorista na dumaan sa kahabaan ng EDSA. Pasada Balita. Samantala, kinundena ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtanggi ng Senado na isalang sa bicameral conference ang 200 peso legislated wage hike bill. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante,
Hindi sila basta papayag sa nais ng Senado na i-adapt na lang ang kanilang sariling bersyon na 100 peso na daily minimum wage dahil pagbabaliwalaan niya ito sa hinaing ng mga manggagawa. Naniniwala rin ang tagapagsalita ng Kamara na ayaw makipag-usap ng Senado at walang intensyon ang mga senador na makipagpulong sa mga kongresista. Binigyang diin ni Atty. Abante na walang pagkukulang ang Kamara at ginawa nila ang lahat ng makakaya para sa mga ordinaryong Pilipino. Pasada Balita. Kinumpirma naman Ambassador Marcos Lacanilao, Special Envoy on Transnational Crime, na sangkot sa pang-i-scam at pangingikil gamit ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ang dalawang lalaking naaresto ng PNP Highway Patrol Group. Ayon kay Ambassador Lacanilao, nagpanggap ang suspect na si JJ Cafe Javier bilang undersecretary mula sa Office of the President at kaanak mismo ng First Lady upang makakuha ng kontrata sa pamahalaan. Habang kabilang naman anya ang isa pang suspect na si Joselito Obsinada sa tatlong naaresto sa isang entrapment operation noong Marso ng nakaraang taon sa Pasay City, ngunit nakapagpiyansa kaya't nakalaya. Hinimok ni Ambassador Lacanilao ang iba pang nabiktima ng dalawa na lumantad at magsampa ng kaso kasabay ng paalala sa publiko na maging maingat at huwag basta na lamang maniwala sa mga taong gumagamit ng pangalan ng First Lady at maging ng First Family. Nauna nang inaresto ng PNP HPG sina Javier at Obsinada dahil sa illegal na paggamit ng blinkers at ng protocol plate number na 12 sa kanilang sasakyan kung saan na-recover ang isang 9mm na baril, mga bala, 3 bulletproof vest at isang C4 explosive device. Pasada Balita. Samantala, pangkalahatang naging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante kahapon. Ito ayon kay Education Secretary Sani Angara ay makarang ipagmalaki ang pagtutulong-tulong sa pagkilos sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., guro, magulang, local government units at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Tinukoy din ni Secretary Angara ang malaking tulong ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Una nang sinamahan ng kalihim si Pangulong Marcos sa pag-inspeksyon nito sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila. Ang school year 2025-2026 ay binubuo ng 197 araw at magtatapos sa March 31, 2026. Pasada Balita. Mahigit 5 kilo naman ng kush o high-grade marijuana ang nakumpiska ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at PIDEA sa Central Mail Exchange Center sa Pasig City. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, nagkakahalaga ng halos 8 milyong piso ang nasabing iligal na droga na nakumpiska matapos ang isinagawang routine inspection sa naturang lugar. Sinabi ni Commissioner Rubio na isinailalim ng mga miyembro ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa pisikal na inspeksyon ng 10 parcel matapos idaan ang mga ito sa X-ray screening. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang responsable sa tangkang pagpupuslit ng nasabing illegal na droga at kung sino-sino ang recipient nito. Pasada Balita. Speaking of drugs, mabot na sa halos 322 million pesos na halaga ng ininalang shabu ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa lalawigan naman ng Cagayan. Ito ayon sa PIDEA ay matapos i-turnover ng dalawang mangingisda ang halos 46 na kilo ng inihinalang shabu na naispatan na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay Sentro 6 sa bayan ng Claveria. Sinabi ng PIDEA ng illegal na droga ay nasa 50 plastic pack ng gold tea bags na may tatak na dagwanyin at markings ng Chinese characters at may street value na 312.8 million pesos. Bago nito, 1 kilo ng ininalang floating shabu na nagkakalaga naman ng 6.8 million pesos ang narecover sa karagatan ng Sitio Narvacan, Barangay Dilam sa Calayan, sa gitna ng seaborne patrol operation ng mga otoridad. Bukod pa ito sa isinuko ng mga mangingisda at isang barangay kagawad na isang pakete ng floating shabu na nagkakalaga naman ng 5 milyong piso mula Sitio Mingay,
Barangay San Juan sa Santa Praxedes. Binigyang din naman ng PDEA na tiniyak ng mabilis o kanilang tiniyak na mabilis ang pagresponde at ugnayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang ligtas na pag-recover at tamang documentation sa mga nasabat na illegal na droga. Rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ay, sa oras po, naganap po na alas 7:30 na po ng umaga. Sa pagkakataong ito, tayo po ay pinalad. Pag-usapan po natin ang sektor po ng transportasyon at sa unang pagkakataon dito po sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Makakasama po natin si Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po, Secretary. Welcome po. Si Drew Nasino po ito at John Ibanez, Secretary. Good morning po, Secretary Dizon. Good morning po, Drew. Good morning, John. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Secretary. Hingi lamang po kami ng update hinggil po dito sa yung binabanggit natin kanina, no? Yung sa NAIA, itong abusadong taxi driver ho na ito na sobrang maningil, nakalaunay natuklasan pala na paso na pala yung prangkisa ng kanilang taxi. Kolorum pala ito, Secretary. Totoo po yan, no? Alam mo, grabe yung ginawa nitong driver na to tsaka nung taxi operator. Hindi lang nag-overcharge sa mga kababayan natin. Pero kolorum pa pala, no? Paso na yung prangkisa. Kaya revoke na yung driver, yung lisensya ng driver. Saka kakasuhan namin yung taxi hub. Kasi nag-operate siya ng walang prangkisa. Po. Secretary Dizon, pwede po ba nating malaman na posibleng maging tip of the iceberg lamang ng kasong ito na baka naman po yung iba Totoo po pong yan. nasa transportasyon dyan sa NAIA na nagiging ikangay sagabal para makaimbita tayo ng mas maraming pangdayuhan, matutukan din ng todo ng inyong pong tanggapan, Sec. Alam mo, ito nga ang nakaka-frustrate saka nakakalungkot, John at Drew. No? Ang tagal-tagal na naman nating alam na nangyayari ito eh. Dekada-dekada na to eh. Kahit tayo mismo naging biktima na ng overcharging, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Nagtataka lang talaga ako, bakit hindi mawala-wala, bakit hindi maayos-ayos ito? Bakit hindi madisiplina ng mga taxi tsaka yung mga taxi driver na to? Kaya kinausap ko ng masinsina ng LTO tsaka LTFRB. Sabi ko, enough is enough. Baguhin na natin to. Kaya magsisimula kami ng nationwide crackdown dito sa mga ganitong practice ng mga taxi tsaka mga taxi operator. And kung hindi sila matatakot, pasensyahan po. Kasi kung ano yung nangyari dito sa driver na to tsaka sa taxi hub, ganun din ang mangyayari sa kanila kapag nahuli sila. Opo. Binabanggit po, Sisimulan natin to sa mga airport, sa mga port, sa mga bus terminal. Talagang hindi tayo titigil hanggat hindi mawala na itong practice na to na kawawa naman, na kinakawawa yung mga kababayan natin. Opo. And with your indulgence, Secretary Dizon, binabanggit po ng ilan na hindi naman po magkakaroon ng ganitong problema kung walang quote-unquote kakuntsaba sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Heads will roll din ba sa LTFRB, LTO if ever
na may mapapatunayang may kasangkot sa ganitong illegal na aktibidad, Secretary? Ayan nyo, John, Drew, linggo-linggo na nga ako nagsisisanti ng tao eh. Baka maubusan na ng tao dito sa LTO at saka LTFRD eh. Kasi talagang hindi natututo ang mga tao. At tingin ko akala nila hindi seryoso ang Pangulo eh. Seryoso ang Pangulo, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno na nang-aabuso. Lalo na itong nakaraan lang, yung LTO na Assistant Regional Director na tinadyak yung isang minor. Kaya talagang, immediate na si Santi yan. Wala nang investigasyon yan. And ganito rin ang gagawin natin. Alam mo, kagaya halimbawa sa LTO, wala namang fixer kung walang kakonsyaba sa loob eh. Actually, tama naman po. Ganon din yan eh. Ganon din itong sa mga abusong mga taxi na malalakas ang loob eh. Alright. So, tama ba, Secretary Dizon, na nagkamali sila ng binangga sa inyong katauhan dahil talagang seryoso? Alam nyo, hindi naman ako lang yan eh. Ang utos niyan galing sa Pangulo mismo. Alright. Sinabi nga niya na na hindi pwedeng naghahari-harian ang mga opisyal ng gobyerno, hindi pwedeng nang-aabuso. So pasensyahan po. And ulitin ko lang, John tsaka Drew, yung panawagan ko sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy nyo lang po yung mga pagpapadala ng mga video ng mga opisyal, na nang-aabuso, itong mga taxi driver na nang-aabuso, nananamantala. A-actionan po natin kagad yan. At hopefully naman matuto natin mga to at ma-realize nila na hindi tayo nagbibiro dito. Talagang matatanggalan sila ng lisensya, talagang makakasuhan sila. Opo. Gusto lang namin malaman, Secretary, direkta ho bang ipapadala? Baka, kasi syempre para naman din ho sa kaligtasan din po ng mga magsusumbong na mga maaagrabyado. Saan ho namin ipapadala ang video? I-share na lamang ho ba namin? Meron ho ba kaming pwedeng Actually, itag lang nilang DOTR, okay na. Pwede. Alright. Okay. Tag na lang nila eh. In fact, sa bilis na ng teknolohiya ngayon, pagka-post nila, nakukuha na namin. Very good. Very good. Alright. Opo. Speaking of post pa pala, ito pa pala, Secretary, batid naman siguro ho ninyo na malamang napanood nyo na rin yung binugbog po na PWD doon sa loob po ng bus. Natuntun nyo na ho ba kung nasaan yung operator nito? Sino ho yung operator at sino ho yung... Opo. Last week pa po, dahil nga sa pinost ng mga kababayan natin na video, sinuspindi na po natin yung Precious Grace Transport. Tumatakbo sila sa busway, hindi na po sila tumatakbo ngayon, pending yung investigasyon nila. Yung driver po ng bus, sinuspindi na rin natin at i-revoke na natin yung lisensya noon. Wow. Pero ito yung bago, John at Bruno. Kahapon lang namin nalaman to. Yung konduktor pala, imbes na tulungan yung kababayan nating binugbog, siya pa pala ang nag-taser dun sa kababayan natin na may kapansanan. Okay. So yung kakasuhan yun, hindi lang matatanggal yun, kakasuhan namin yun. Criminal case yan. Antindi. Anyway, segue ko lang ng konti sa mas malaki pa, with your indulgence, Secretary Dizon, sasamantalayin namin ng pagkakataon. Kayo po ang kinukote na kakayanin sa loob lamang ng half year na matapos ang EDSA Rehab o Rebuild Project kung makabagong technology ang gagamitin. Ibig po bang sabihin, foreign contractor ang kukunin natin tungkol dito, Secretary? Actually, yung 6 na buwan po, nanggaling mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya dun sa interview na last week na masyadong matagal ang 2 taon, masyadong malaking perwisyo at matagal na perwisyo yan sa mga kababayan natin. Kailangan maganap tayo ng teknolohiya. Inutusan po niya ang DPWH na kayang tapusin ng 6 na buwan. So marami na pong mga nagsasubmit sa DPWH at sa gobyerno ng mga foreign groups, mga foreign contractors na sinasabi nila mukhang kakayanin. So
tingin ko po, hintayin na lang natin yung review ng DPWH kasi magpe-present sila sa presidente ng siguro sa mga susunod na linggo. Nagbigay ang presidente ng 1 buwan. 1 month. Alright. Opo. Pero makakatipid ho tayo ba dito, Secretary, despite na new technology ang gagamitin po natin? Ako, tingin ko po, posibleng makatipid kasi kung from 2 years to 6 months or 8 months, mahigit kalahati yung mawawala sa oras ng pag-construct. So, doon pa lang sa time savings, tingin ko makakatipid naman. Alright. Lastly po siguro ang sa akin lang isa po sa mga sinasabi nilang magaling at mabilis sa technology sa ganyan, ang Japan. Opo. So, opo. Tama po yan. So, we expect Secretary Dizon na talaga namang matuloy na ito in as soon as time possible at saka sa pinakamadaling panahon. Kailangan na po talaga, Secretary, itong rehab ng EDSA. Opo, yun po talaga ang utos ng Pangulo natin na kailangan bilisan ng ang pag-rebuild ng EDSA. Speaking of EDSA rebuild, dapat synchronize din yung ating iba pang mode of transportation, lalo yung train system natin. Di ho ba, Secretary? Batid namin itong... Yan po ang tututukan natin. Opo. In fact, kahit bago pa dumating yung itong EDSA rebuild, talagang bilis natin ang paggamit ng mga tren natin, pati na rin yung busway. Opo. Kamusta po, Secretary, yung pag-target po ninyo na implementation po ng automated fare collection? Ano na ho ba tayo dyan? Tuloy-tuloy na po tayo? Wala na po bang atrasan yan, Secretary? Wala na pong atrasan yan. In fact, magpapilot na po tayo sa MRT3 ngayong July. So, simula na yan, susubukan natin, titignan natin kung maayos at mabilis ang paggamit ng mga kababayan natin. Pagkatapos po niyan, tuloy-tuloy na po tayo sa iba pang Riles, LRT2, LRT1, pati na rin yung mga bagong padating, yung subway, tsaka yung North-South commuter rail. Po. Alright. Secretary, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan po kayong panawagan at paalala sa atin po mga kababayan. Go ahead, sir. Opo, sa mga kababayan po natin, unang-una, nagpapasalamat tayo ulit sa lahat ng mga nagre-report ng mga hindi magandang ginagawa ng mga nasa transport sector. Ang pakiusap lang ho natin, tuloy-tuloy lang ho sana. Huwag ho kayong matatakot, huwag ho kayong mag-aalala. Poprotektahan po natin kayo. At the same time, a-action na natin yung mabilis at talagang paparusahan natin yung mga nangaabuso. Alright, marami pong salamat, Secretary Dizon, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo sa biyahe at good luck po sa inyo. Sec, habol lang Sec, habol lang po. po. Bago ka namin bitawan, mananatili pong bukas ang impilan ng programang ito for updates sa inyo pong hanay. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you so much po. Salamat po. Alright, Good morning. thank you. Si Transportation Secretary Vince Dizon. Pasada Balita. Dami kang gusto isumbong, no? Oo. Dami. Gusto mo pa isingit yun? Nakalimutan pa na 30 kilometers. Hindi kasi actually, okay na yun. Mas malalaki Next time naman na lang, next Kasi time parang na lang. ito naman proposal pa lang naman no? Pero ako kung tutuusin. Bagal ng 30 kilometers. 30 kilometers? Pwede yan sa Baguio. Dahil hindi na halos gumagalaw ang doon ang kalsaang trapiko ron Ang sabi nga nila, kaya doon sa mayor ng Baguio, hindi nyo na po kailangan sabihin or gawing ordinansa or batas yung 30 kilometers na yan. Kasi, in reality, 10 to 15 kilometers per hour na nga lang po ang takbo ng mga sasakyan niya. Sobrang traffic. Sa Maynila, baka Ito pwede. pa. Amin po ako Secretary Vince Dizon, kung nakikinig po kayo. LTFRB, LTO Yun nga pong 60 kilometers per hour sa kahabaan ng Commonwealth sa madaling araw na papasok. Saan banda? Hirap na hirap po ako. Sa kahabaan ng Commonwealth. Basta kabaan. Buo Buong Commonwealth. 60 kilometers per hour. Napakahirap po. Kasi, nasanay. Bagay, disiplina talaga kailangan Kaya lang, kung lahat kayo 60, kuyang, parang usad pagong din Di ba? Sorry kasi nasanay ako na pag madaling araw, mabilis. Oo, kaya ko nang walang Kasi maluwag na. walang 45 minutes mula sa amin hanggang dito Expect kasi natin pag madaling araw, di ba? Ganun ang biyahe. Problema, mukhang yung mga may pambayad ng multa, kaya rin nilang
sagasaan yung Pero 60 kilometer. Ngayon medyo talaga, kasi syempre, traffic dahil may mga nagbalik eskwela. Siguro sa rush hour, pwede nyo ipatupad yung 30 kph. Pero sa normal na parang mahirap. Mahirap. Ewan ko lang kung talagang... Depende sa lugar. Oo. Depende sa lugar Kasi yan. kaya nga mo dinesign niya yung Commonwealth na malapad at malaki at mahaba kasi para mabilis ang takbo at daloy ng trafiko. Ngayon kung gagawin mong ililimit mo sa ganun, sa oras na hindi naman rush hour. Anyway, Pero maganda naman yan kung Ako na may- synchronize, kung gagana lahat yung mga trend natin, 'di ba? Yung MRT7, MRT3, kaya lang bago ka naman makarating doon sa mga tren na yun, saan ka naman dadaan? yung pa. Ganun din. Yung pa pala. Oo, muntik, hindi natin naisingit yung mga nagrereklamo mga senior pati yung mga PWD. PWD. Oo. Buti na lang nakita mismo ng presidente ng Pilipinas yung Mount Kamuning. Di ba? Kailangan pa talaga presidente ng Pilipinas ang magpatibag doon sa Mount Kamuning na yan, ano? Oo nga eh. Di ba? Dapat ilipat yung Mount Kamuning. Hindi, ang saklap nun, baka gawing pailalim naman. Delikado yun. Mas pailalim na mas malalim. Ganun din kalalim. Binaligtad na. Binaligtad na. Huwag naman, nakakapagod naman na yun. Ay, nako. O siya, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang po mga paalala oras po natin. Architect, Yusek Wener Contihino. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Papatuloy pa rin ang huling sigwada ng Pasada Balita. Asado na ngayong araw ang public hearing para sa minimum wage adjustment sa National Capital Region. Gaganapin ito sa Occupational Health and Safety Center sa Diliman, Quezon City mamayang 1:00 ng hapon, kung saan tatalakayin ang panig ng gobyerno, manggagawa, investors at iba pang sektor hinggil sa pasahod. Pagkatapos ng pagdinig, magpapasya ang Regional Wage Board kung magkano ang itatakdang panibagong minimum wage. Isusumite naman ito sa National Wages and Productivity Commission para suriin kung tugma ito sa Wage Rationalization Act at mga umiiral na patakaran. Kapag naaprubahan, ilalathala ang wage order at magiging epektibo 15 araw matapos mailathala. Ang public hearing ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy at napapanahong pagsasaayos ng sahod ng mga manggagawa. Pasada Balita. Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management and Penology ang mahusay at matapang na Russian vlogger na si Vitaly Izdorovetsky. Ayon sa Immigration Bureau, ipinasa na nila sa BJMP ang Russian vlogger noon pang Hunyo 11. Dagdag pa ng Immigration Bureau, mananatili si Izdorovetsky sa piitan habang dinidinig ang kanyang kaso sa mga korte dito sa bansa. Naging viral ang Russian vlogger matapos gumawa ng mga prank videos kabilang na ang panghaharas sa ilang Pilipino sa Bonifacio Global City. Pasada Balita. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Information and Communications Technology na palawakin ang internet connection sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y matapos madismaya ang Pangulo nang mabatid na 60% lamang ng mga paaralan ang may internet. Anya, napakababa nito para makatugon sa pangangailangan sa pagtuturo ng mga guro. Maliban dito, kaakibat din ang kawalan ng internet connection ng problema sa supply ng kuryente, lalo na sa tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib na lugar sa bansa. Pasada Balita. Kinumpirma ng National Electrification Administration na naibalik na ang kuryente sa Siquijor. Ayon sa NEA, sinikap nilang mapabilis ang pagsasaayos sa mga power generator set ng Siquijor Island Power Corporation upang agarang maibalik ang supply ng kuryente sa nasabing lugar. Bukod dito, pinadali rin ng NEA ang transportasyon at pag-i-install ng generator set mula Palawan Electric Cooperative. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Umakyat na sa $2.6 billion ang cash remittances ng mga overseas Filipino workers nitong Abril. Ito'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
kung saan naitala na mas mataas ito ng 4% kumpara sa $2.5 billion noong Abril na nakarang taon. Pero bahagyang bumaba mula sa $2.8 billion na naitala naman noong Marso. Sa kabuong halaga, $2.08 billion ang nagmula sa land-based workers, habang $580 million ang nagmula naman sa sea-based workers. Pinakamalaking bahagi ng remittances ay nagmula sa Estados Unidos, sinundan ng Singapore, Saudi Arabia, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Qatar, Taiwan at Hong Kong. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Formal lang inilunsad ang tinatawag na Trump Mobile, isang bagong smartphone na nagkakahalaga ng $499 kasama ang subscription service na nagkakahalaga ng $47.45 kada buwan. Magiging available ang Trump-branded smartphone sa Setyembre at isasabay ito sa isang mobile service na may call center sa US at mga smartphone na gawa rin sa Amerika. Kasama sa mga serbisyo nito ang telemedicine, roadside assistance at unlimited texting sa 100 bansa sa isang buwanang bayad. Sa kabila ng matinding kompetisyon sa US smartphone at telecom market, layunin ng Trump Mobile na maging alternatibo para sa mga consumer sa Estados Unidos. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipino tennis sensation Alex Ayala pasok na sa Nottingham Open. Alamin po natin ang sports update mula kay Boss Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Pasok na sa main draw ng Nottingham Open sa United Kingdom si Filipina tennis sensation Alex Ayala. Ito ay matapos talunin ni Ayala si world number 7, Anca Todoni ng Romania sa qualifying draw ng Nottingham Open sa score na 6-3, 7-6, 6-3. Ito ang kauna-unahang panalo muli ni Ayala matapos ang first round victory nito noong Sabado kontra kay Varvara Gracheva. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Alam niyo ba na nagtataglay ng, ang tindi ng ginamit na word, sandamakmak na benepisyo para sa kalusugan ang pipino o cucumber. Cucumber. Ayon sa pag-aaral, kaya nitong makatulong sa pagpawi ng halitosis o bad breath dahil sa likas na cooling effect nito. Nakatutulong din ang pipino upang maiwasan ang dehydration dahil 75% nito ay tubig. Bukod dito, mainam din ang pagkain ng pipino dahil naglalaman ito ng silica na isang mineral na nakatutulong para maiwasan ang gout at arthritis. Kuyang Drew, mabisa rin ang pipino sa pagkontrol ng blood pressure dahil sa taglay nitong potassium. Bukod sa mga nabanggit, ang pipino ay may kakayang labanan ng cancer dahil sa taglay nitong natural phytochemicals na tinatawag na cucurbitacins. Ano daw? Cucurbitacins! Yun na yun. Na may anti-cancer properties. Kaya sa bawat Pilipino, kailangan yung kumain ng pipino! Oh, yeah. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Delikado mo yan kapag naupuan. Alin? Pipino. Pipino. Oo, delikado. Katawa ka? Hindi, kapag ano yan, delikado doon. Pero ito, sigurado to. Ayan, mahilig yan. Sigurado to. Paborito niya yan. Paborito niya yan. Pipino. Si Bini. Lalo kapag sinama dun sa ano. Ako, delikado pala. Huwag natin nakaano pa. Sorry. My bad. Iba pala to.
Alright, eto. Veteranong aktor. Kagagaling lang ito sa nakipaglamay ito kay Ate Actually, Gaya. Diba? yeah. Nakita ko ito eh. Veteranong aktor na si Kokoy Laurel pumanaw na sa edad na 72. Alamin po natin ang showbiz update mula kay Bini Bigote Anton. Good morning, Papa John at Papa Drew. Para sa aking balitang showbiz, pumanaw na ang veteranong aktor na si Victor Kokoy Laurel sa edad na 72. Inanunsyo ng pamilya ni Kokoy ang pagpanaw nito sa pamamagitan ng isang social media post. Sa mensahe ng kanyang pamangkin na si Denise Laurel, sinabi nito na kasabay ng kanilang pagluksa sa pagpanaw ni Kokoy ay inaalala rin nila ang naging buhay nito at ang iniwang ligasiya. Si Kokoy ay anak ni dating Vice President Salvador Laurel at ng singer at aktres na Cecilia Diaz Laurel. Kabilang sa mga pinagbidahang pelikula ng yumaong aktor ang Lollipops and Roses at Impossible Dream. Kasama rin siya sa theater production ng Les Miserables at Miss Saigon. Ang aming pong paikiramay sa iniwang pamilya ni Kokoy Laurel. At iyan aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At sa atin pong good news, pasok sa top 5 finalists ng Green Product Award 2025 sa Berlin, Germany ang Nature Cast. Isang makabago at sustainable material mula sa isang Cebu-based company na Nature's Legacy. Tampok ang Nature Cast sa ilalim ng new material category at ito lamang ang kinatawan mula sa buong Asia. Kasama ang mga finalists mula sa Spain, United Kingdom, Sweden at Austria. Ayon kay Nature's Legacy founder Pete Delantar, ang pagkilalang ito ay nagsisilbing patunay na ang Pilipinas ay bahagi na ng pandaigdigang green market. Gawa ang Nature Cast mula sa agroforest debris gamit ang water-based binder kaya ito ay biodegradable at recyclable at walang punong pinuputol sa paggawa nito. Pasada Balita. Alright, at dyan po tayo pansamantala pong nagpapaalam ngayong araw po na ito ng Martes, ngayon pong June 17, 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Oy, ingat po kayo mga kababayan po natin sa ibayong dagat Si Adonis Laksamana, Randy Santisas, Kuyang Nelson Malinaw, Susan Neronimo at yung si Deo Secolyes, mga kababayan din po natin sa Israel at Iran. Ingat po kayo yung mga kababayan din po natin sa Department of Foreign Affairs dyan po sa Philippine Embassy na ngayon po ay nagtatago na rin po sa bunker. Mag-ingat po kayo. Pero yung mga kababayan po natin na nasugatan, tinututukan po yan ng ating pong gobyerno. At muli po, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. at standby lamang, susunod na, nandiyan na po sila, Karambola. Oras, na po eksakto en punto, alas 8 na ng morning. Bye! Happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersya